Hindi makasagot si Dominic sa sumbat na Mary. Hindi nito akalaing iba ang magiging reaksyon nito sa ginawang pagtitipon. Inakala nito na matutuwa siya dahil sa malaking komisyon na makukuha. Napaupo ito para linisin ang lalamunan bago muling magsalita. Para namang bago sa iyo ang ganyang kalakalan, mahal. Bakit sa law firm nyo, wala bang korap na nagaganap? Hindi naman yata kayo yayaman ng ganyan kung walang kasamang panunuhol mula sa mga mayayaman. Alam mo na, kampante nitong wika. Hindi napigil ni Mary ang sarili at nasampal niya ng sobrang lakas ang nobyo. Halos tumabingi ang mukha nito sa lakas ng pagkakasampal niya. Bakit? Hindi ba totoo? Tanong pa rin nito. Isang malakas na sampal muli mula sa kabilang mukha ang kanyang pinalipad. Kaya napahilot na ito ng pangasabay ngisi at tumingin ng nakakalauko sa kanya. Hayop ka, Dominic. 5 taon kitang naging nobyo. Akala ko naman ay kilala na natin ang isa't isa. Yun pala is sobrang kapal ng maskara na sinusuot mo. Galit na asik niya rito. Tapos na ang ating relasyon. Tinatapos ko na. Dito mismo at ngayon mismo. Ila biglang natauhan si Dominic. Napatayo ito bigla at lumapit sa kanya. Sabay luhod upang magmakaawa. Wala itong pakialam kahit may mga nakatingin sa kanila na mga staff ng restaurant. Huli na ang lahat, Dominic. Mas pipiliin ko masaktan kaysa makasamang isang tao na may maitim ang budhi. Asahan mong lilinisin ko ang politika. Lahat ng mga kurakot kailangang mawala. Kailangan ng taong bayan ng totoong serbisyo. At hindi kayo ang nararapat sa posisyon na kinauupuan niyo ngayon. Wika niya sabay talikod dito. Kahit masakit sa kanyang loob, ay kailangan niyang panindigan. Sobra siyang nasaktan sa mga maling paratang nito sa kanilang kumpanya. Kilala niya ang kanyang mga magulang, kaya alam niyang walang katotohanan lahat ng inaakusa nito. Hinahalin tulad lamang nito ang masamang gawain ng pamilya nito, lalo na ang ama nitong alkalde. Halos sasabog ang kanyang puso sa galit. Bakit ikaw pa? Sambit niya habang kagatlabi at kuyom ang mga kamay dahil sa galit. Hindi na niya napansin na sobrang bilis ang kanyang pagpapatakbo ng kanyang kotse. Hindi niya namataan agad ang isang itim na motorsiklo na magkukross sa kanyang dinadaanan. Huli na para magpreno dahil nasagi na niya ito. Sa sobrang lakas ng impact ay tumalapon ng rider sa malayo. Ngunit buti na lang ay sa mayayabong na damuhan ito tumama. Ganon pa man ay wala pa rin itong malay dahil sa tindi ng pagkabangga. Agad siyang tumawag ng ambulansya para maisugod ito sa ospital. Siya mismong naghatid nito kasama ng ambulansya. Agad itong inasikaso ng mga doktor. Ngunit masaklap na balita dahil ICU ang bagsak nito dahil sa sobrang lubha ng tama nito sa ulo. Comatose ito at hindi pa alam kung kailan magigising. Sinisi niya ng sobrang kanyang sarili dahil sa nangyari. Ngunit mas sinisi niya si Dominic dahil kung hindi nito ginulo ang kanyang isip, hindi siya madidistract ng ganon habang nagmamaneho ng kotse. Hinanap niyang pamilya ng lalaki. Dahil sa ID na nakuha mula dito, ay nakilala niya itong si Manuel. Agad niyang pinapahanap ang pamilya ng lalaki. Ngunit napag-alaman niyang mag-isa na lang ito sa buhay. Ang munting bahay na tinitira nito ay nasa squatters area. At wala ng tao dahil nakaratay ito sa ospital. Binatilyo pa lang ito nang magsimulang magbanat ng buto. At ngayon, ay hati-hati pa sa buhay at kamatayan dahil sa perwisyong ginawa ni Mary. Inuusig ng konsyensya ang dalaga. Gagawin niyang lahat, gumaling lang ang binata.
Siya na rin mismo ang personal na nagbabantay sa binata tuwing gabi. Pupuyatan niya ito dahil siya ang nakaperwisyo dito. Ilang beses nang tinangka ni Dominic na kausapin siya ng masinsinan. Ngunit lagi siyang umiiwas dito. Tinapos na niya ang namagitan sa kanila at wala na siyang balak makipagbalikan pa dito. Pagkatapos nang natuklasan niya mga maling gawain ng angka nito. Naikwento na rin ni Mary sa kanyang ina ang lahat. Maging ito ay lumayo na rin ang loob kay Dominic. Nagalit ito nang ipagtapat ni Mary ang tungkol sa pang-aakusa nito sa kanilang law firm. Kahit kailan ay hindi nangyari na tumanggap sila ng suhol mula sa mga mayayaman para lang gawing tuwid ang baluktot. Iyon ang pinakaayaw na mangyari niya sa pera. Suportado ni Criselda ang balak ni Mary na pagpapatalsik ng angka ni Dominic sa larangan ng politika. Iyon nga lang at hindi pa nito magawa dahil may inasikaso pa itong mahalaga. Makalipas ang 24 oras ay nagising ang binata. Sobrang tuwa ni Mary. Sa wakas hindi na siya uusigin pa ng kanyang konsyensya. Manuel, kumusta ka na? May sakit pa ba sa iyo? Magiliw niyang tanong sa binata. Sino ka? Nasaan ako? Sunod-sunod na tanong nito habang iniikot ang tingin sa paligid ng kwarto. Hindi mo ba naalala na disgrasya ka? Ang bilis din kasi ng takbo ng iyong motor. Nasagi tuloy kita. Napaisip ito at biglang naalala lahat ng nangyari. Namukhaan rin ito si Mary. Kilala nito ang dalaga dahil ito ang naubya ng anak ng mayor. Madalas nga lang nakahelmet ito tuwing makasalubong nila Mary. Kaya siguradong hindi ito makilala ni Mary. May hinahabol kasi akong taga-kabilang partido. Lagot ako kay mayor nito. Hindi ko nakuha ang matrix na hawak ng tauhan ng general. Kwento ni Manuel. Medyo naguluhan si Mary sa kwento nito. Ngunit dahil sa kailangan nito ng pahinga, ay hindi muna niya ito inusisa ng inusisa. Alam mo, kailangan mo nang magpahinga. Baka mabinat ka. Delikado sa iyo. Tatawag ako ng nurse at doktor. Wika niya. Binibini, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero pwede bang ilabas mo na ako bago ako ipapatay ni Mayor? O di kaya na mga Mayor? Masyadong delikado ang buhay ko ngayon. Dahil doon ay mabilis na inasikaso ni Mary ang mga papilis. Mabuti na lang at pag-aari iyon ng pamilya ni William. Kaya ito na ang kanyang tinatawagan para mapadali ang lahat. Tatlong nurse ang sumama sa kanila sa paghatid sa mansyon nila Mary. Para naman may makapag-assess at makapagkabit ng mga importanteng aparato sa katawan ng binata. Ganon pa man ay pinilit pa rin. Saktong kalalabas lang ng bagong kotse ni Mary. Ng isang armadong grupo ang kanilang nakasalubong. Kilala ni Manuel ang mga ito, kaya napabuga ito ng hangin. Dahil sakto lang ang kanilang paglabas. Mabuti na lang at tinted ang kristal ng sasakyan. Kaya hindi ito nakita mula sa loob. Kita mo yon, ang dami nila. Mga tauhan iyon ni Mayor. Wika ni Manuel. Kilala mo ang mga iyon? Dahil mga kasamahan ko sila sa aming grupo. Walang kapalit, hindi kaibigan o kamag-anak. Kapag nabigo ka sa iyong misyon, kailangan mo agad umarap kay kamatayan. Napakaitim talaga ng budhay ng alkalde niyon. Huwag kang mag-alala. Tatapusin natin ang kasamaan ng kanilang angkan. Tutulungan mo kong magawa iyon, Manuel. Pero, nobyo mo si Dominic, Ma Mary. Dati, kakahiwalay ko lang sa kanya nang malaman ko ang masamang gawain ng kanilang angkan. Hindi pa nangangalahati ang iyong nalalaman tungkol sa kanilang angkan, Ma Mary. Anong ibig mong sabihin? Napakalaki ng paggawaan ng droga ni alkalde. Kunti lang sa kanilang mga tauhan ang nakakaalam at isa na ako.
Kaya nga nanganganib ang buhay ko sa angkan na iyon dahil masyado na akong maraming alam sa kanila. May mga baril din silang binebenta sa black market. Sobrang gaman sa pera ang angkan na iyon, ma'am. Mas lalong ikinagulat ni Mary ang natuklasan mula sa binata. Mas lalo niyang kinasuklaman ang nobyo. Sobrang galing nitong magpanggap. Hindi halata sa mukha ng mga ito ang pinakatagong lihim na nakakasira sa kanilang bayan. Ngunit ilang sandali na lang, mabubunyag na ang lahat dahil panindigan ni Mary na tapusin ang laban. Kahit pa kung saan manahantong ang kanyang pakikipagtapatan sa angka ng dating nobyo. Naniniwala pa rin siya na hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Napag-alaman kong sa isang squatters area ka nakatira. Kilabot ka raw ng lugar na iyon. Formal na way ka na, Mary. Ma'am. Nag-background check ka na pala po sa akin. Bakit mo pala ako hinayaan na mabuhay? Wala naman akong alam na tauhan ka ng alkalde at lalong wala akong alam tungkol sa mga masasamang gawain ng kanilang angkan. Siguro, blessing in disguise na pinagtagpo tayo ng kapalaran. Oo nga pala, huwag ka nang umuwi sa inyo. Sigurado din ako na may nag-aabang na doon sa inyo na tauhan ni Mayor. Walang pag-alinlangan itong pumayag. Pareho din sa iniisip ni Mary ang nasa isip ni Manuel. Bakit ka pumayag sa gusto nila? Alam mo naman na masama, hindi ba? Tanong ni Mary. Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanila, lalo na kay Mayor. 12 anyos lang ako nang mamatay ang aking mga magulang ng sabay dahil sa aksidente. At sila ang sumuporta sa aking pangangailangan na walang kapalit. Ngunit nung makapagtapos ako ng high school, kinuha ako ni Mayor at pinaensayo sa mga self-defense at martial arts. Grabing hirap ang aking dinanas. Ngunit wala akong magawa. Pagkaramdam ko kasi, utang ko nasa kanila ang buhay ko. Kaya ayun, ginalingan ko na lang. Pero naging masamang tawa ko dahil sa kanila. Ang dami ko nang napapatay dahil sa utos ni Mayor. Ginawa niya akong gunman at walang ipinapatumba niya ang nakakatakas sa mga kamay ko. Mahabang kwento ni Manuel. Hindi alam ng dalaga kung bakit sa kabila ng mga kasuklam-suklam na kwento ng binata tungkol sa pagkatao nito, ay hindi pa rin siya natatakot at nagagalit dito. Pakaramdam kasi niya ay mabait na tao si Manuel. Mukhang napilitan lang itong gumawa ng masama dahil sa utang na loob. Base na rin sa kwento nito. Sa bahay na nila pinatira si Manuel. May bakanting kwarto naman sa likod ng mansyon, katabi ng servants' quarter. Doon niya ito pinatuloy. Sobrang nagpasalamat ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, ang kambal kong si Maria ang bahala sa iyo. Maging ang asawa niya ay maaaring mag-alaga rin sa iyo. Pareho silang doktor at darating na sila maya-maya lang. Galing pa kasi sila sa kanilang honeymoon. Kwento niya. Ang galing naman. May kambal ka pala, ma'am. Hindi lang isa, dahil triplets kami. Kaya iwasan mong malito sa aming tatlo. Aniya. Napaawang ang bibig ng binata nang marinig iyon. Gusto pa nito na makipag-usap kay Mary. Ngunit pinagpahinga na ito ng dalaga. Dahil masyado pang sariwa ang mga sugat nito. Matapos maikabit ng mga nurse ang aparato sa katawan ni Manuel, ay nagpaalam na ang mga ito. Ngunit maagap na tinawag ni Mary ang isa sa kanila. Balak niya na kunin ang isa sa mga ito na personal nurse ni Manuel hanggang sa gumaling na ito. Saktong pagdating din ni Maria at ng asawang si William. Dumiretso agad ito kung saan naroon si Manuel. Agad inusisa ang mga reseta at laboratorio. Nagpasalamat si Mary sa kambal dahil nangako itong gagawin lahat para masigurong ligtas ang binata
Nangako rin ng mga ito na tutulungan siya sa kakaharaping laban sa angkan ng dating nobyo. Maging ang mga ito ay hindi makapaniwala. Nanghihinayang din dahil sa matagal na relasyon nila ni Dominic na nauwi lang sa hiwalayan. Pinagmalaki nila si Mary dahil sa kabila ng pagmamahal niya kay Dominic, ay pinili pa rin niya ang dignidad at prinsipyo. Higit sa lahat ay ang kapakanan ng taong bayan. Hindi madali ang bitawan ng relasyon na matagal nang inaalagaan. Ngunit pilit ipinapakita ni Mary ang kanyang tatag at tibay ng loob. Simula nang maghiwalay sila ni Dominic, ay naramdaman ni Mary na tila may mga pares na mga mata na laging nakasubaybay sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot. Alam niya ang kakayahan niya. At kaunting panahon na lang, ay malilikop na niya ang lahat ng ebidensya na magpapabagsak sa angkan ni Dominic. Gagawin ni Mary ang lahat. Malinis lang ang sistema ng politika sa kanilang bayan. "Ma Mary," tumawag sa akin ng isa kong kasamahan. Biglang pukaw ni Manuel sa malalim niyang pag-iisip. "Oh Manuel, ang aga mong nagising ha." "Maaga naman talaga akong nagigising ma'am, dati pa. Gusto ko na rin na makapaglakad-lakad para mabilis akong makarecover." "Tama yan Manuel, at na rin akong makasuhan at mapatalsik ng alkalde. At ang anak niyang busy alkalde." "Pero nobyo mo si Dominic ma'am. Hindi ko ba naawa at nagsisisi sa inyong relasyon?" Hindi ko pang hinayangan ang mga taong abusado sa kapwa nila tao." Napahanga si Manuel sa prinsipyo at kabutihan ng loob ng dalaga. Hindi lamang si Marie kundi ang buong pamilya ng dalaga na handang sumuporta sa kanya sa kanyang gustong gawin. "Magpapagaling ka muna ng gusto Manuel. Balang araw, ilalantad kita bilang isa sa aking testigo. Si Marie at ang mama ang aking magiging abogado. Sigurado ako na maipababagsak natin ang pamilya ni Dominic. Kaunting panahon pa. Malapit ko nang makuha ang buong sistema ng kanilang illegal na mga gawain." Saad ni Mary bago magpaalam para magtrabaho na. Alam ni Mary na mainit ang mga mata ng angkan ni Dominic sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot. Nariyan pa ang mga angkan nilang mga engkanto para tutulong sa kanya. Alam niyang hindi siya pababayaan ng mga ito. Lalo naman ang kanyang mga kambal na pareho niya ay may nakatago ding kapangyarihan na noong kabataan pa lang nila na-discover. Mag-aalas 3 na ng hapon. Naisipan niyang magkape, kaya lumabas siya sa kanyang opisina. Napadaan siya sa isang medyo may kadilimang pasilyo. Doon siya madalas na dumadaan dahil hindi matao. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay tila may naulinigan siyang boses. Galing iyon sa likod ng gusali. Sa pagtataka at kakaibang nararamdaman niya, ay napalapit siya ng kaunti dito. Sumilip siya ng kaunti at napagtanto niya na nakatalikod ang lalaki. Kaya mas dumungaw pa siya ng konti para mas marinig at makilala ang boses nito. Ngunit hindi niya na kailangang kumpirmahin pa ang boses dahil tindig pa lang nito at likod ay kilalang kilala na niya. "Mamayang gabi agad, Daddy. Baka pwedeng hayaan na lang natin si Mary. Wala naman na kaming relasyon pa. Hindi na siya magiging balakid sa mga negosyo natin. Pagtrabahoin na lang natin siya sa paraang gusto niya. Wala namang ang magagawa pa yung tao." Rinig niyang wika nito at ama nito ang kausap. Tahimik ito na tila ba nakikinig ng maigi sa kabilang linya. Kaya hinihintay na nakikinig ba siya ng maigi. Lalo na at narinig niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. "Walang magawa pala ha. Tignan na lang natin kung kakayanin niyo ang mga pasabog ko." Aniya sa sarili na may ngiting nakakaloka sa mga labi. "Kawawa naman kasi Daddy. Isa pa mahal ko pa rin si Mary.
Hindi ko yata kakayanin na may masamang mangyari sa kanya. Huwag na muna, Daddy. Pakiusap. Wika ulit nito. Bigla itong napalingon kaya napakabli siya upang hindi nito makita. Aalis na sana siya nang may maramdaman siyang bagay sa kanyang ulo. Ma'am, alam mo bang bawal makinig sa pribadong usapan ng mga tao? Tanong nito. Napalunok lang laway si Mary. Tauhan ito ni Dominic. Alam niya. Baba mo ang baril mo. Hindi ako lalaban. Anya. Ngunit tumawa lang ito. Hindi nito binaba ang hawak na baril na nakatutok sa kanyang ulo. Huwag kang gagalaw, ma'am. Dahil tiyak isang galaw mo lang. Sasabog yung utak mo. Pananakot nito. Bigla siyang pinagpapawisan ng malapot dahil sa pananakot nito. Nawala sa utak niya ang kanyang kapangyarihan na pwedeng panlaban dito. Hindi niya napaghandaan yon. Napalingon na lang siya dito nang marinig niya ang tila pagkabali ng buto at ganun na lamang ang kanyang gulat. Nang makita kung paano binali ang ligat siko ng lalaking nanutok sa kanya ng baril. Hindi man lang ito nakapagsalita sa ginawa ni Manuel. Ayos ka lang, ma'am? Tanong ni Manuel. Oo, ang galing mo dun ha. Sanay na akong pumatay, ma'am, sa kahit anong paraan. Pero halika na. Umuwi na tayo hanggang maaga pa. Tumawag sa akin ang kasama ko na tauhan ni Mayor. Bala ka nilang itumbang ngayong gabi. Kwento nito, sabay hila sa kanya. Papunta sa labasan ng likod ng gusali na iyon. Alam ko, narinig ko sa mismong bibig ni Dominic. Kalmanting sagot niya. Nagpatianod na lang din siya dito habang tumatakbo na tila bahay. May humahabol. Sa labas ay may nakaparadang motorsiklo na walang plaka. Ma'am, sumampa ka sa aking likod. Wika nito matapos buhayin ang makina ng motorsiklo. Agad din siyang sumunod sa utos ng binata. Kumapit ka, ma'am. Utos ulit nito at halos paliparinan nito ang dalang motorsiklo. Hindi siya sanay sumakay ng motorsiklo at iyon pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon. Nasasakay siya sa ganong uri ng sasakyan. Pagkaramdam niya ay biyaheng imperno na iyon sa tuloy ng pagpapatakbo ni Manuel ng motorsiklo nito. Maaga pa kaya dumiretso na muna tayo sa aming law firm? Utos niya sa binata. Kahit paano ay marami na siyang nalikom na ebidensya laban sa alkalde. Nariyan na rin si Manuel para tumayong testigo. Kailangan na niyang unahin ang alkalde bago pa nito magawa ang maitim na balak laban sa kanya. Tumawag na rin siya ng media at doon mismo sa kanilang law firm siya magpapasabog ng itinatagong lihim ng alkalde. Hindi pa nauuso ang makabagong teknolohiya, kaya mga taga-radyo man at mga journalist ang mga darating sa kanilang law firm. Maging mga TV journalist at reporter ay tinawagan na rin niya. Napakabobo mo talaga, Dominic. Bakit mo hinayaan na makauwi na maagang babaeng iyon? Galit na singhal ng alkalde sa kanyang anak. Dad, malay ko ba na mag-cutting duty si Mary? Hindi nga nagpaalam yan kahit sa kanyang sekretarya. Anong silbi ng wafer na dala-dala mo? Kung hindi mo naman pala kinokontak. Gigil nitong tanong. Dad, galit si Mary sa akin, sa atin. Kaya malamang, hindi pa rin niya ako sasagutin sa paper niya. Napahilamos na lamang si Mayor Dominador. Saktong pagbukas nito ng kanilang black and white na television nang bumungad ang isang flash report at mukha agad ni Mary ang nasa screen. Napatayo ito sa gulat at halos sumabog ang dibdib nito sa pagkasorpresa. Anong ginagawa ng babaeng ito? Gulat na tanong ng alkalde. Nagbabagang balita mula mismo sa Tres Marias Law Firm.
Punong lungsod na si Mayor Dominador ibinunyag ang madilim na sekreto ng angkan. Matatandaan na sa isang guniang bayan Mary anak ni Attorney Sapero at Ginang Crisilda ay dating nobya ng anak ng alkalde. Ayon sa balita, ang dahilan ng paghiwalay ng dalawa ay ang mga ilegal na gawain ng pamilya ni Mayor Dominador. Ang dahilan kung bakit nito iniwanan ng nobyo na ngayon ay isang vice-alkalde rin ng ating bayan. Live nating maririnig ang pahayag ni Binibining Mary. Hilita niya ng isang maskam. Ko ang inyong lingkod, Binibining Mary, na handang harapin ang panganib ng buhay. Masisiguro ko lamang na ang susunod na mamamahala sa ating bayan ay malinis. Walang kurap at higit sa lahat, walang drug lord na siyang sumisira sa buhay ng bawat individual na naimpluwensyahan na ng droga. Narito sa aking mga kamay ang napakaraming ebidensya na magpapabagsak sa ating kasalukuyang alkalde. Hindi natin dapat pahintulutan ng ganitong tao sa ating bayan. Magkaisa tayong lahat upang maisakdal ang taong tiwali, mandaraya, at higit sa lahat, magnanakaw sa kaban ng bayan. Mahabang pahayag ni Mary. Marami pa siyang pasabog subalit pinatay na ni Mayor Dominador ang telebisyon. Kuyom ang mga kamay nito sa galit. Hindi nito matanggap na naunahan sila ni Mary. Napakatang mo kasi, Dominic. Bobo! Simpleng babae lang, hindi mo mapatahimik. Galit na sigaw nito. Halos lumuha na ang mga mata nito habang nakatingin sa anak na binata. Abay, malay ko, Dad. Hindi ko naman alam na may balak siyang pabagsakin tayo. Sagot ni Dominic. Napahilamos ng mukha ang alkalde. Hindi ito makapag-isip ng tama. Pareho silang hindi napaghandaan ang pasabog ng dalaga. May araw ka rin sa akin. Punyeta ka. Wika ng alkalde sabay patay ng telebisyon. Alam nito na maya-maya lang ay pagkakaguluhan na ito ng media. Hindi nito alam kung paano harapin ang media dahil hindi pa ito handa sa mga katanungan na pwedeng ibato ng mga taga-media. Samantalang sobrang ipinagmalaki ni Crisilda ang anak dahil sa tapang na ipinakita ni Mary para harapin at banggain ang makapangyarihan na punong lungsod. Nang maisabak ito sa interview, ay walang alinlangan na sinabi nito sa harap ng media na handa silang suportahan ang nagumpisang laban ng anak. Si Crisilda at ang buong miyembro ng kanilang law firm ay nasa likod ni Mary. Kaya mas lalong lumakas ang loob ng dalaga. 100% sigurado siyang maipababa niya sa pwesto ang mag-ama. Isang kilalang malaking negosyante at dating katunggali ni Mayor Dominador ang lumapit at nakipag-usap kay Mary. Nais nitong makausap ng masinsinan ang dalaga, kaya hinarap na rin niya ito. Sa pag-aakalang makakatulong ito para sa kabutihan at pag-unlad ng bayan. Magandang araw sa iyo, Don Alejandro. Nais mo raw ako makausap. Salamat naman at personal mo pa akong pinuntahan dito sa bago kong opisina. Pagmamagandang loob ni Mary sa matandang mayaman. Oo, napanood ko ang balita. Hanga ako sa iyo, iha. Sobrang tatag ng iyong paninindigan. Opo naman, basta para sa taong bayan. Tama nga naman, para sa taong bayan. Nakangising wika pa ng Don. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mary at tinanong na agad ito sa pakay nito sa kanya. Alam mo na siguro na ako ang nadaya ni Mayor noong nakaraang eleksyon. At ngayon, alam mo nang siya talaga ang tunay na taksil sa bayan. Maaari na sigurong makipag-alyansa ka sa akin. Malaki ang maitulong ko sa kaso mo laban sa alkalde. Alam mo naman na marami din akong alas laban sa tuso na iyon. Sa iyo ko na ipapasa lahat. Ikaw na ang bahala. At kapag natalo siya sa kaso, sa susunod na halalan, ay ikakampanya mo ako para manalo rin akong alkalde.
Pero kung balak mo rin na maging alkalde, pwede mo akong kunin bilang vice-alkalde mo. Litanya ng matanda. Initigan lang ito ni Mary. Hindi pa man ay nararamdaman na niya ang negatibong enerhiya na galing sa matanda. Nako Don Alejandro, hindi po muna ako magdedesisyon. Saka na siguro po. Magkano ba ang kailangan mong pera? Sabihin mo lang. Kahit 10 milyon pa yan. Nailing na lamang ang dalaga sa pagiging presko ng Don. At din itong makakuha ng pwesto sa gobyerno. Halatang may ibang hangad. Ramdam ni Mary na ito man ay katulad din ni Mayor Dominador. Kaya hindi niya kailangan ng tulong ng ibang tao. Sapat na sa kanya ang suporta ng sariling pamilya. Alam mo Don Alejandro, nababasa ko sa mga mata mo na masama ang balak mo. Kung gusto mo ring umupo bilang alkalde, gagawin mo na namang front ang pagiging mayor, katulad ng dominador na iyon. Sa ganun ay mas maayos mong mapapatagbo ang iligal mong negosyo. Huwag ako Don Alejandro. Saad ni Mary. Napahalakhak ang Don, sabay titig kay Mary nang may pang-uuyam. Alam mo naman kung malinis ang intensyon mo sa ating bayan. Katulad ka din sa amin, pinapabango mo rin ang pangalan mo dahil sa balak mong umangat pa. Alam mo iha, hindi na kailangan yan kung papayag ka sa gusto ko. Limpak-limpak na salapi ang papasok sa bangko mo. Basta't makipagkasundo ka lang sa akin. Dahil sa sinabing iyon ng Don, ay tila naubos biglang inipon ni Mary na pasyensya. Tinitigan niya ng masama ang Don at biglang inoto sa kanyang isipan ang bumuo ng ipo-ipo. Napakalaking ipo-ipo iyon. Kasing laki ng galit ng dalaga sa Don. Hinigop nito ang matanda pagkatapos ay inikot-ikot sa ere. Sigaw ito ng sigaw upang humingi ng saklolo. Ngunit mataman lang iyong tinignan ni Mary habang palabas sa kanyang bintana. Maging ang kristal na bintada sa kanyang opisina ay nagkandabasag. Mga punong nadadaanan sa likod ng kanyang opisina ay nangabali rin. Ang mga pangyayaring iyon ay hayak sa mga mata ni Manuel. Saktong pagbukas ng pintuan ni Manuel, bit-bit ang matrix ng kalakaran ng droga sa ilalim ni Mayor Dominador. Ngunit iyon ang bumungad sa binata na siyang nagpatulala dito. Saktong paglingon ni Mary at nakita niya ang reaksyon ng binata. Wala sa sariling humakbang papalapit si Manuel kay Mary. Buong loob nitong hinarap ang dalaga. May kapangyarihan ka pala, ma'am. Nakakatakot ka namang magalit. Wika ni Manuel. Hindi mo dapat nakita ang bagay na iyon, Manuel. Nako po, ma'am. Papatayin mo ba ako dahil sa aking nasaksihan? Masamang tao ba ako, Manuel? Hindi, ma'am. Yung tinangay ng ipo-ipo katulad yun kay Mayor Dominador. Sila ang totoong masama. Kaya kung nangyari man yun sa Don, tiyak may mali na naman iyong nagawa. Naniniwala pa rin ako mang mabuti kang nilalang, Mang Mary. Hindi nga lang ako sigurado ngayon kung tao ka bang talaga. Napatawa ng pagak si Mary. Ramdam niyang ligtas ang kanyang sekreto at ng kanilang pamilya. Kung ipagtapat niyang tunay na katauhan nila sa binata. Kaya naisipan niyang maging totoo na sa binata. Tao pa rin naman ako, Manuel. May kalahating engkanto nga lang. Kwento niya. Kung makapagbiro naman si ma'am, pwede kayang kalahati kang engkantada. Paano nangyari yun, ma'am? Si Papa Sapero ay anak ng engkanto. Kaya siya ay may dugong engkanto at nananalaytay iyon sa amin. Saan niya pa dito? Napahanga ang binata ng mapagtanto na hindi nagbibiro ang dalaga. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Mary. Hindi, ma'am. Bakit ako matatakot? Paano kung papatayin kita ngayon dahil nalaman mo ang sekreto ng aming angkan? Hindi mo gagawin yun, ma'am. Alam ko yun dahil nababasa mo sa mga mata ko ang
sinseridad ang pagkatao ko. Hindi ako nagpaglaro sa sitwasyong ito. Buhay ko ang nilalaban ko sa angkan ng alkalde, ma'am. At alam ko na may malasakit ka sa akin at sa taong bayan. Saka makakaasa ka na mananatili sa ating dalawa lang ang sekreto ng inyong angkan. Paano mo naman mapatunayan na totoo ang sinasabi mo? Tawa kong kausap, Ma'am Mary. May palabra de honor ako, kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan iyon. Ngumiti si Mary. Wala siyang balak na kung anong masama kay Manuel, kahit pa malaman ito ang tunay niyang katauhan. Kung mailalantad man sa mga taong bayan ang kanyang katauhan, marahil ay hindi masama dahil pawang kabutihan naman ang kanyang pinapalaganap. Ano yung bitbit mo? Akin na. Binibiro lang kita. Nasa iyo na rin yan kung ipagkakalat mo na isa akong inkantao. Ang mahalaga ay naging mabuti ako sa mga taong nakapaligid sa akin. 10 ng aking mga angkan. Aniya sa binata. Ngumiti lang ito ng tipid, sabay abot ng isang tela, logbook at sa unang pahina ay ang drug matrix kung sino ang pinakapuno nito. Sunod ay ang mga code at transaksyon ng malalaking buyer at pusher. Nag-igting ang panga ni Mary nang makita na maging si Dominic pala na nobyo ay matagal nang dawit sa iligal na gawain. Hayop na Dominic yun. Hindi ko alam na matagal na pala sa masamang gawain na ito. Galit na wika niya. Mamayang gabi, ma'am, sabi ng kasamahan ko ay may malaking shipment ng bato. At alam ko ang hideout kung saan iyon na itatago. Imporma ni Manuel. Kung ganoon, samahan mo ko. Tayo mismo ang magkukumpiska. Ma'am, hindi tayo otorisado. Dapat ay itatawag natin sa mga kinaukukulan. Napabuga siya ng hangin. At siyang malugmok sa bilibid ng mag-amang walang kasing sama ang budi. Sige, pero sa tingin mo ba, may maaasahan pa tayong tao na talagang may takot sa batas at totoong may malasakit sa kapwa? Tanong niya rito. Meron, ma'am, si Agent Octaviano. Siya ang humuli dati sa akin. Nang makaawa ko sa kanya na huwag hulihin at isuplong sa batas. Wala naman talaga akong gusto sa trabaho ko noon kay Mayor. Kung hindi lang sa utang na loob ko kay Mayor, ay hindi ko talaga masikmura ang uri ng trabaho na nakaata sa akin. Mahabang kwento ni Manuel. Kanyang kinuha ang impormasyon tungkol kay Agent Octaviano at maging ang paper nito. Naniniwala siya sa sinabi ng binata na maaasahan ng isang secret agent na ito. Ngunit hindi tayo aasa lang sa Agent Octaviano na iyan. Pupunta pa rin tayo para masigurong mahuhuli at makumpiska ang tulinadang bato na ikakasira ng buhay ng maraming tao. Hayop na mayor yan. Wika ni Mary. Hindi nagalinlangan si Manuel dahil pareho naman silang may kaya sa depensa. Nakita ng binata kung paano pwedeng iligtas ni Mary ang sarili. Kaya walang dapat na ipangamba. Maaga pa lang ay bumayahin na sila patungo sa nasabing hideout. Kailangan nilang humanap ng magandang pwesto upang maabangan ang nasabing truck. Nakuha na rin nila ang mensahe ni Agent Octaviano at may mga kasamahan din ito. Madilim ang gabi dahil walang buwan. Ngunit may mga ilaw sa bawat poste ng kalsada. Kaya maliwanag pa rin ang madadaanan ng nasabing truck. Nagkukubli sila sa likod ng malalaking puno malapit sa kalsada. Malapit din sa malaking gate ng hideout na iyon. Ilang sandali lang mula nang makapwesto sila ay bumukas agad ang napakalaking gate. Sinilip iyon ni Mary upang makita at maaral kung ano ang pwede niyang gawin upang hindi na sila mahirapan pa kung paano ang mga ito mahuli ng walang kahirap-hirap. Huwag kang magpapatok ng baril ha. Ako ang bahala sa kanila. Utos ni Mary. Pero paalis na sila.
Wala pa rin ang grupo ni Agent Octaviano. Mamaya makatakas pa ang mga ito. Hindi sila makakatakas. Magtiwala ka sa akin. Paniniguro ni Mary. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw sa kanilang harapan ang imahe ng dalawang magagandang nakadamit na prinsesa na ikanagulat ng sobra ni Manuel. Sino sila, ma'am? Manuel, ito si Tia Latika at ito naman si Tia Naida. Sila ay mga engkantada galing sa kabilang dimensyon at sila ang makakatulong sa ating misyon. Pakilala ni Mary sa binata. Mary, ano na naman ito? Bakit mo kami tinawag? Tanong ni Naida. Dahil kailangan ko ng tulong niyo, Tia. Nakikita niyo ba ang malaking truck na iyan? Ang laman niyan ay droga. Aharangin natin na huwag mailabas dahil maraming buhay ang masisira kung sakali. Pahayag ni Mary. Ganun ba? Akong bahala. Pasasabugin natin yan. Walang pag-alinlangan na wika ni Naida. Tinitigan lang nito ang truck at sa ilang sandali lang ay halos yumanig ang buong lupain sa lakas ng pagsabog. Maging si Manuel ay hindi napaghandaan iyon. Kaya tumembang ito, ngunit mabilis na nasalo ni Naida. Saktong nagtama ang paningin ng dalawa at pakiramdam ni Manuel ay nasilayan niyang mukha ng isang Diyos ang nagliliwanag sa dilim. Napakaganda, lalo na tila nagniningning ang mga mata nito. Salamat, magandang binibini. Wika ni Manuel nang makabawi ng balanse. Asus, ano ba yan? Dapat ikaw ang knight and shining armor ng Tia. Bakit parang baliktad yata? Hirit ni Mary na tila kinikilig sa dalawa. Hoy Mary, pinapunta mo ko dito para humingi ng tulong. Dalian nyo na, bago pa makatakas sa mga taong nasa loob ng hideout na iyan. Sita ni Naida. Agad silang naging alerto at bago pa man sila nakahakbang, ay nawala na sa kanilang tabi ang dalawang engkantada. Asa na sila? Gulat na tanong ni Manuel. Marahil andun na sa loob. Halika na, bilisan natin. Wika ni Mary at patakbong lumabas sa kanilang pinagtataguan. Akmang papasok sila sa malaking gate nang may armadong lalaki silang nakasalubong. Hindi iyon napaghandaan ni Mary. Ngunit bago pa man ito nakapagpaputok ng baril, ay nakalabit na ni Manuel ang gatilyo ng kanyang kalibre 45. Kasabay iyon ang paghila kay Mary, dahilan upang mailayo ito sa bala ng baril na patungo sa kinaroroonan niya. Muntik na ako dun na. Ang galing mo pala, Manuel. Puna niya. Sanay na ako sa ganitong laban, ma'am. Ilang beses na akong naka-encounter ng ambush. Ganoon? Naku, buti na lang dahil malaking tulong sa atin ang kabihasan mo ng paggamit ng baril. Anya. Patuloy lang silang tumatakbo papasok at nakita nilang nakadapa na ang ilang mga armadong tao at nakagapos ang mga kamay sa likod. May nauna na sa atin sa loob? Ang tanong ni Manuel. Sila Tia nga, di ba? Malamang may mga kapangyarihan iyon. Higit pa sa kung ano ang meron ako. Kaya malamang madali lang nilang naigapos ang mga pipitsugin na tauhan ni Mayor at ng kanyang mga alipores. Sagot ni Mary. Sandali, dumito ka muna. Magtago ka dito. At kahit anong mangyari ay huwag kang lalabas. Tatawagin kita kung okay na. Bakit? Saan ka pupunta? Tignan ko lang kung mahanap ko ang secret room na ginagawang opisina ni Mayor tuwing pupunta siya dito. Tiyak may makukuha pa tayong karagdagang impormasyon sa kalakaran ng kanilang iligal na gawain. Tumango lamang si Mary nang marinig iyon. Naiwan nga siyang nakatayo roon, ngunit nakaramdam naman siya ng pagkabagot. Teka lang, bakit pa ako magtatago? May kapangyarihan naman ako, kayang-kaya ko sila. Anya, at saka lumabas para sundan ang daang tinatahak ni Manuel.
Ngunit pagkaliko pa lang niya ay may tumawag na sa kanyang likuran. Sino ka? Anong kinalaman mo sa kalakaran ng illegal na gawaing ito? Tanong ng isang barito ng boses. Walang hiya to, dinawit pa ako sa kalokohan nila. Sa kanyang utak. Hindi siya lumingon, bagkus ay inihanda na sa kanyang mga kamay ang isang ipo-ipo. Dumapa ka, Binibini. Utos pa nito. Mas lalong uminit ang kanyang ulo nang utusan siya nito para dumapa. Buong loob siyang humarap dito sabay bato ng nabuong hangin sa kanyang mga kamay. Dahilan para tumilapon ito sa pader. Huli na para bawiin pa dahil bumagsak na ito at ang hawak nitong baril. Napagtanto niyang mali siya ng tira dahil nakauniporme ang lalaki. Isa itong secret agent. Kaya nagmadali siyang lapitan nito. Napatitig ito sa kanya kaya alam niyang kilala siya nito. Paano nga ba hindi siya makilala? Dahil ilang araw na siyang headline sa mga balita, mapa-television man o radyo. Isbimire, bakit ka nandito? Alam mo bang delikado dito? At saka, paano mo nagawa ang bagay na iyon? Tanong nito. Ang aling bagay? At saka sino ka ba? Ako si Agent Octaviano. Tinawagan ako ni Manuel dahil sa malaking trabaho na ito. Uwi ka ng lalaki. Malaking trabaho na muntik nang makatakas kung di kami nauna dito. Ang tagal niyo kasi. Asik ni Mary. Kasi may isang raid din kaming ginawa bago dito. Pero wag mo munang ibahin ang usapan. Anong meron sa kamay mo? Tumalsik ako ha. Ang sakit ng likod ko. May kapangyarihan ka, alam ko. Uwi ka pa nito. Naku, baka nagdroga ka rin yata. Kung ano-anong nasa imahinasyon mo. Sige na. Dalhin niyo na sa presinto ang mga nahuling tauhan ni Mayor Dominador. Marami pa tayong misyon na kailangang tapusin. Diyan ka na. Hanapin ko pa si Manuel. Hindi na ito nakapagsalita pa. Nang talikuran niya ito agad. Naiwan itong nakakunot ang noo at iniisip kong nananaginip lang ba ito. Dahil ilang araw nang walang tulog ito. Dahil rin sa sunod-sunod na misyon. Natigil lamang ang pag-iisip nito nang tawagin ang ito ng isang kasama. Naging matagumpay ang operasyon. Nahanap ni Manuel ang sinasabi nitong secret room ng alkalde. At doon ay nakalkal pa nga nito ang mga lumang transaksyon ng alkalde ukol sa mga illegal nitong mga negosyo. Kaya dagdag pa iyon sa mga ebidensya na magdidiin sa alkalde upang makulong ito ng walang piyansa kasama ang anak na si Dominic. Kinabukasan ay sumabog na naman ang balita tungkol sa bodega na may malaki at bultong laman ng illegal na droga. At dahil wala pang 24 oras at naikanta ng mga tauhan ang likod ng mga gawaing iyon, ay naaresto agad ang alkalde. Maging ang anak nito ay walang ligtas. Sobrang laki ng ngiti ni Mary nang bumungad iyon sa kanyang umaga. Paano yan? Hindi na kailangan pang hintayin ang paglilitis. Bago maipakulong ang alkalde, wala na, nasa kulungan na. Bungad ni Atty. Mare na bagong gising din at may bit-bit na tasa ng kape. Anong balak mo ngayon? Dinig ko sa mga taong bayan na pinagsisigawang ikaw ang gustong iluklok sa pagiging alkalde. Yun nga, Mare, kinapakabahan ako na sabik na rin. Ang daming pagbabago ang gusto kong mangyari. Ang daming pasilidad na kulang sa atin. At nais ko itong maipagawa. Gamit ang sarili nating pera. Naku, Mary, ayos sana iyan. Kaso baka gawan tayo ng isyo ng mga kalaban. Alam mo naman na ang ibang yaman natin, lalo na ang tulinladang ginto sa ating bodega, ay hindi maipaliwanag. Anong sasabihin mo? Galing sa kabilang mundo, bigay sa atin ng lolo nating engkanto. Tingin mo ba? Paniniwalaan ka nila? Magmumukha ka lang baliw sa kanilang harapan. Paliwanag ni Mare.
Edi ang pera sa ating law firm. Nako, Mary, maliit lang ang pondo ng ating law firm. Alam mo naman na madalas abono tayo doon dahil may sinasahuran tayong ibang abogado. Kumukuha kaya tayo ng mga kliyente na madalas libre dahil mahirap. Halos wala tayong kita kung tutuusin. Paliwanag ni Mare. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi naman kasi siya pwedeng gumawa ng hakbang na maging malaking katanungan sa taong bayan. Baka pag hinalaan pa silang may mga illegal din na gawain. Oo nga pala, Mary. Sana mamayang gabi ay makakauwi ka ng maaga. Pag-iiba ni Marie sa kanilang usapan. Mamanhi ka na sila, Diyos, mamayang gabi. Kaya sana'y nariyan ka, kayo ni Maria. Abay, oo naman. Nako, sa wakas. At sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang bagsak. Natatawang wika ni Mere. Oo, total ay stable naman na kaming pareho. Wala nang mga magulang si Josh at ang kanyang tiya Dolores ay napagawa na niya ng bahay at nabigyan ng kabuhayan. Kaya napagdesisyon na namin na magsettle na. Ayos yan, ang bait kaya ng Diyos na yon. Sa lahat ng magkarelasyon nga, ay kayo lang yata ang nakita kong walang isyo. Kahit kailan kasi, hindi ko kayo narinig na nag-away o nagkatampuhan man lang. Una ni Mary. Anong hindi? Siyempre meron din. Siloso kaya ang taong iyon, kaso ay siyempre, sinasarili lang namin kaya hindi lumalaki. Kaya kami umabot ng ganito katagal. Halos kilala na namin ang isa't isa at alam na rin namin ang aming mga kahinaan. Alam mo naman si Diyos ang unang nakaalam ng ating katauhan at tinanggap niya iyon. Mahabang litanya ni Mary. Sobrang natuwa si Mary para sa kambal. Tulad ni Maria ay mag-aasawa na ito. Siya na lang ang maiiwang mag-isa sa buhay. Ngunit ayos na rin iyon. May kasama ang kanilang mama na mag-isa na rin. Dahil sa makabilang dimensyon na ang kanilang ama. Dahil sa isang pagkakamali. Ngunit umaasa pa rin sila na balang araw ay babalik ang kanilang ama. Mahal nito ang kanilang ina. Kaya alam nilang gagawin nito ang lahat. Makapiling lang muli ang minamahal na asawa. Oh, bakit ka tahimik? Nalulungkot ka eh. Puna ni Mare. Hindi naman. Naalala ko lang si Papa. Sigurado ka bang si Papa lang? Hindi kasali ang Dominic na yon? Hindi no. Kinasusuklaman ko na ang hayop na iyon. Talaga naman ano? Kay amo ng mukha, sobrang itim naman pala ng budhi. Hindi mo talaga pwedeng husga ng isang nilalang sa pisikal na kaanyuan. So paano yan? Mag-isa ka? Malungkot na wika ni Mare. Hindi problema yan ano. Dalawa na kami ni Mama. At saka, ang dami pang lalaki dyan. Sa bagay, si Manuel kaya, gwapo din yon. Ano? Nako, makipagkompetensya pa ako kay Tia Naida. Ang lagkit kaya ng tinginan ng dalawang iyon kagabi. Natatawang wika ni Mary. Naalala niya ang huling nangyari. Kita niya kung paano titigan ni Manuel si Naida. At kakaiba ang kislap na mga mata ni Naida habang nakipagtitigan sa binata. Ngunit ang hindi niya makakalimutan. Higit sa lahat, ay ang secret agent na nagamitan niya ng kapangyarihan. Paniguradong hindi na iyon mabubura sa utak ng binata kung paano niya ito ginamitan ng kapangyarihan. Hindi rin naman niya alam na ito na pala ang kanilang backup. Inakala niyang kalaban pa rin ito. Pagkatapos siyang gumayak ay diretso na agad siya sa kanyang opisina at laking gulat niya nang makitang puno ng tao ang harapan ng kanyang opisina. Marami sa mga ito ay ang mga medyaman. Ang iba ay mga mamamayan na may hawak na karatula na may nakapaskil na Mayor Mary ang bagong alkalde. Hindi niya alam kung paano siya magre-react sa hindi napaghandaang sitwasyon. SB Mary, ikaw ba ang nasa likod ng pagkakulong ni Mayor Dominador?
at ng Vice Mayor na si Dominic. Ito bang sinabutihay mo ang mag-ama? Kaya ka ba nakipagrelasyon noon kay Vice Mayor Dominic? Dahil ito talaga ang balak mo, ang pabagsakin sila? Mga katanungan iyon ng mga medyaman na nasa kanyang harapan na ayaw niyang sagutin. Hindi niya alam kung paano mag-react sa mga espekulasyon na iyon. May mga nakakadismaya at mayroon din namang nakakataba ng puso. Ngunit alinman doon ay wala muna siyang sasagutin. Pumasok siya sa kanyang opisina at inabasuhan ng mga security guard na paalisin ang mga media dahil wala muna siyang bibitawan na pahayag. Nagkulong siya sa loob ng opisina sa kabila ng maraming tao sa labas. Hindi siya handa na ganoon ang posibleng mangyari. Ganon pa man ay ramdam niya na may mga pares na mga mata ang nasa malapit at may masamang balak sa buhay niya. At iyon ang lagi niyang pinaghahandaan. Alam niyang maraming kaalyansya ng alkalde ang naghahabol ngayon ng kanyang buhay. Kailangan niyang mag-ingat at maging mapagmatsyag sa paligid. Maaga siyang umuwi dahil may mahalagang okasyon sa kanilang bahay. Hindi niya pwedeng kaligtaan iyon dahil araw iyon ng pamamanhika ni Josh. Paniguradong kasama nito ang pilyong tiyuhin na si Eric. At panigurado din na naroon si Prinsesa Latika, ang kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung nagkaayos na ang mga ito. Hindi niya akalaing makakahanap ng karelasyon na tao ang kanyang tiyahin na iyon. Gayong napakailap naman ng prinsesa sa mga tao. Matapos iligpit ang kanyang mesa, ay tumayo agad siya at tinungo ang likurang bahagi ng gusali. Sigurado siyang naghihintay na roon ang binatang si Manuel. Ito na ang kanyang naging kanang kamay simula nung makarecover ito mula sa aksidente. Malaki ang naitulong ng binata sa pagluklok ng alkalde sa rehas na bakal. Dahil ito ang may alam sa lahat. Pagkarating niya sa likod, ay naroon na nga ang binata at nakahanda na itong lumarga. Bilisan mo ma'am, sumampa ka na. Utos nito. Sumunod siya sa utos nito. Pagkatapos ay sinuot na niya ang inaabot nitong helmet. Halos paliparin nito ang motorsiklo, kagaya ng nakasanayan nitong gawin. Kumapit ka mabuti ma'am, may mga nakasunod sa atin, huwag kang lilingon. Utos nito. Bigla siyang natigilan. Sinasabi na nga ba niyang may mga mata na nakatingin sa kanya sa paligid. At ngayon ay gusto nang gawin ng mga ito ang balak na masama laban sa kanya. Hindi siya natatakot at hindi pwedeng wala siyang gagawin para tumigil na sa pagbuntot ang kung sino mang mga armadong nasa kanilang likuran. Pumikit siya para makaipon ng enerhiya. Malakas na enerhiya na hangin na inipon niya sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos yung mabuo, ay lumingon siya at agad na ibinato ang bagay na iyon sa itim na van na nakabuntot sa kanila. Sa sobrang lakas niyon, ay tumaob ang sasakyan at nagpagulong-gulong patungo sa gilid ng kalsada hanggang sa mahulog iyon sa bangin. Dahan-dahan na, wala na sila. Aniya. Napatigil si Manuel sa pagmamaneho. Narinig nito ang kakaibang tunog at saktong tumama ang dalawang mata nito sa ilalim ng bangin kung saan nahulog ang van na kulay itim. Anong nangyari? Tanong ni Manuel. Yan, nahulog sa bangin. Simpleng sagot niya. Hindi ako naniniwalang wala kang ginawa. Wala eh. Depensa sa sarili, ika nga. Nako, buti na lang ma'am. Mukhang marami pa tayong laban na kakaharapin ito. Maraming tao na may gusto na maging alkalde ka. At marami rin ang mga taong may inggit na gustong burahin ka sa ating bayan. Pes, hindi ako papayag. Burahin nila ako kung naging maunlad na ng lubusan ang bayang ito. Tsaka na kapag may magandang legasya na akong naiwan. Tutunayan ko na may malaking tsansa ng pag-unlad ang bayan na ito. Uwi ka ni Mary.
Tahimik na humahanga si Manuel sa kanya. Ito lang yata ang nakilala niyang pumasok sa larangan ng politika na walang ibang pangarap kundi ang kaunlaran ng buong bayan. Manuel, huwag kang magtago mamaya sa quarters mo ha. Nandyan mamaya si Prinsesa Naida. Ipakilala kita ulit ng formal sa kanya. Wika ni Mary sa binata. Biglang umaliwalas ang mukha nito. Sabi mo yan ha, kasi baka anong gawin sa akin? Engkantada kaya iyon. Mamaya paglaruan pa ako, ilalambitin sa baging ng balete. O di kaya ikulong sa loob ng puno ng balete. Naku po, gusto ko pang mabuhay ng normal sa mundo natin. Ang sarap kayo maging tao. Grabe ka naman kay Tia Naida. Ang bait ng prinsesang iyon kung alam mo lang. Kaya wag na wag mong pag-isipan ng masama. Mamaya isusumbong kita sa kanya. Para tutuhanin na lang niya iyang sinasabi mo. Ay, wag naman ma'am. Joke lang naman po iyon. Natawa si Mary sa naging reaksyon ni Manuel nang biruin niya ito. Alam niyang hindi iyon na magagawa ni Prinsesa Naida. Sobrang bait nito kaya malabong mangyari na aabusuhin nito ang isang ordinaryong tao. Maaga silang dumating sa mansyon, ngunit mas maaga ang lahat dahil sila na lang ang kulang. Naroon pati si Abuelo Argos nila. Tabi na tuloy talaga ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Una niya nang makalapit siya sa mga ito. Siyempre, ikaw na lang yata ang wala pang balak na mag-asawa eh. Wika ni Maria. Ayos lang yun. Hindi ko pa kaya nahanap ang tunay na nagmamahal sa akin. Sa bagay Mary, mas mabuti na rin na nakilala mo ng maagang Dominic na iyon. Dahil kung nakilala mo siya na nakatali na sa kanya, nako, tiyak na kawawa ka. Pati sa katiwalian ang angka natin kung nagkataon. Sagot ni Marie. Ayos lang kung hindi ka pa makakahanap ng nobyo. Aaliwin ka na lang na magiging pamangkin mo. Masayang wika ni Maria. Buntis ka? Halos sabay na tanong ni Mary at Marie. Pareho ang ekspresyon ng mukha ng dalawa. Pagkasabik. Oo, at kung pwede sana ay isabay ko na sa announcement mamaya. Nakakangising sagot ni Maria. Abay, oo naman, masaya yan. Sagot ni Marie. Putol ang pag-uusap nilang tatlo nang tawagin ng katulong. Kayong tatlo, tinatawag na kayo ng Abuelo Argos ninyo. Magsisimula na daw ang pag-uusap. Wika nito. Nako, halina kayo. Mamaya magagalit yun. Ayaw pa naman ng abuelo na pinaghihintay. Wika ni Maria. Agad silang pumasok sa malaking kwarto kung saan ay magaganap ang masinsinang pag-uusap. Kasama ni Argos ang tatlong anak na sina Asol, Naida at Latika. Napawang sabik na maikasal si Marie dahil boto ang mga ito kay Josh. Tagal na mga itong nakilala ang binata. Kaya ayaw na mga itong pakawalan pa ito ng angkan. Malungkot nga lang ang lahat, lalo na si Crisilda. Dahil kung sino pa ang mahalaga, dapat sa araw na iyon ay siya pang wala. Mas masaya sana ang pag-usap na ito kung nandito si Sapiro. Wika ni Crisilda nang hindi na nito matiis. Kahit anong pilit nitong mag-focus ay pumapasok pa rin sa utak nito ang asawa. Lahat naman tayo gustong kasama si Sapiro. Huwag kayong mag-alala. Darating ulit ang araw na makasama natin si Sapiro. Kunting tiis na lang. Saad ni Argos. Naging masayang pag-uusap, lalo na at makwela ang tiyuhing pulis ni Josh na si Eric. Habang humihirit ang biro ay panay ang sulyap nito kay Latika. Kaya panay rin ang kutsa ng lahat kay Latika. Baka mamaya magpapasuyo na sa akin itong si Eric.
dahil gustong mamanhikan na Galatika. Iba kasi ang titig sa prinsesa eh. Biro ni Asol kay Eric. Nako, bawal muna hanggat hindi lilipas ang 1 taon. Matapos maikasal itong si Marie at Josh. Seryosong wika ni Argos. Naniniwala din ba kayo sa pamahiin ng mga matatanda? Tanong ni Josh kay Argos. Siyempre, o siya, tapos na ba ang usapang ito? Walang atrasan sa kasal na to ha? Tanong ni Argos. Bawal umatras, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Wika naman ni Josh. Nagtawanan ng lahat sa kanyang sinabi. Hindi naman halata na atat ka nang mauwi si Marie. Biro na Eric. Ay, hindi talaga pwedeng uwi. Dahil siya ang iuwi dito ni Marie sa mansyon. Wala sa triplets ko ang pwedeng lumabas sa mansyon na to. Sagot naman ni Carcelda. Nawanawaan niyo ni Josh, maging si William noon ay hindi tumutol. Ang mahalaga ay makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kahit saan kung nandun ang mahal ko, doon din ako. Wika ni Josh. Kinilig ang lahat sa sinabi ni Josh. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na teenager pa lang ang dalawa ay malapit na sa isa't isa. Tingin ko ay si Mary ang magiging tagagabay na lang ng mga anak nila Maria at Marie. Maalas sa pag-ibig eh. Biro ni Argos sa isang apo. Nakamalas ka naman sa akin, Lolo. Hindi ko palang natagpuan ng tunay na para sa akin. Reklamo ni Mary. Tingin ko matatagpuan mo na siya, Ma'am Mary. Sabat ni Manuel sabay pasok sa pinto kasama ang isang lalaki. Pamilyar ito kay Mary. Hindi niya mawari kung bakit tila mabibingi na siya sa sobrang lakas ng tambol ng kanyang dibdib. Lalo na nang magpagtanto niya na ito ang kaibigang detective ni Manuel. May bitbit itong punpo ng rosas. Naging tampulan siya ng tudyo nang lumapit ang binata sa kanya. Kaya pala ayaw pumayag na maging gabay na lang ng kanyang mga pamangkin. Pumapag-ibig pala agad. Abay, parang hindi nabigo ah. Biro ni Argos. Lolo naman, hindi naman siya manliligaw. At saka, ngayon ko lang makilala ito. Talaga ba? Kaya pala may ponpo ng rosas. Ngayon pa lang pala makikilala. Hirit pa ni Argos. Nagtawanan ng lahat kaya lalong pinamulahan ng mukha ang dalaga. Kanya-kanyang paalam ang mga ito. Si Manuel ay lumapit kay Naida at hiniling na kausapin ito. Si Eric naman ay hinila sila Tika palabas ng mansyon. Kanya-kanyang destinasyon at tanging silang dalawa na lang ang naiwan sa gitna ng malapad na 4 na sulok na parte ng mansyon. Pasensya nga pala kung hindi tayo formal na nagkakilala noong gabi ng operasyon. Sa totoo lang, pagkatapos kitang makita at makilala, ay hindi na ako nakatulog. Kaya kinulit ko si Manuel na ituro sa akin ang inyong tahanan. Medyo nakakailang dahil hindi ko naman sukat akalaing ganito pala kayo kayaman. Pero siguro naman, hindi yaman ang totoong basehan ng pagmamahal, hindi ba? Alam ko rin na sobrang bilis ng pangyayari. Kaya lang ay talagang tinamaan agad ako sa iyo. Unang kita pa lang natin. Pagtatapat na agad nito. Natameme si Mary at hindi alam kung ano ang maging reaksyon. Madami pa siyang kakaharaping isyo at kontrobersya at lumagdag pa itong bagong manliligaw na tila hinugot lang sa kung saan at kay dali niyang natagpuan. Nasabi niya iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na ganoon din ang kanyang naramdaman. Unang kita pa lang niya rito ay minahal na agad niya ang binata. Ngunit kailangan niyang subukin ang binata. Kailangan itong mapatunayan na mahal nga siya nito at baka maulit na naman ang nangyari sa nakaraan niya.
Nadala na siya sa panluloko ng una niyang nobyo. Kaya sa pagkakataong ito, ay hindi na siya maloloko ulit. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naging sigaw ng buong masa ang pangalan ni Mary para maging kagalang-galang na punong lungsod. Naging maganda ang takbo ng pamumuhay ng mga tao. May takot sa batas at pamamahala ni Mary ang mamamayan. Wala ng droga. Kung meron man ay nasa 10% na lang sa 100. Naghihintay ng hatol ang mag-amang dating alkalde at vice-alkalde. Maging ang general ay isinama na ni Mary na makakasuhan. Si Agent Octaviano naman ay mas naging porsigido sa panliligaw kay Mary. Kaya hindi may pagkailan na mahal na rin ito ni Mary. Samantala, sabik na sabik si Marie na makarating sa simbahan kung saan naghihintay ang kanyang groom. Iyon ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ang may kasal sa lalaking ilang taon niyang naging kaibigan at karelasyon. Kung hindi sila nagkaroon ng malalang isyo sa kanilang relasyon noong magnobyo at magnobya pa lamang sila, iyak siyang mas lalo na ngayong magiging mag-asawa na sila. Alam na nila ang kahinaan ng bawat isa, kaya alam na rin nila kung paano mag-adjust sa isa't isa. Sa lalim ng kanyang pag-iisip, ay hindi na niya namalaya na palayo na siya ng palayo at hindi na yan papunta sa simbahan. Teka Manong, saan tayo? Bakit parang kanina pa tayo bumibiyahe? Wala na yata tayo sa tamang daan. Manong, naliligaw tayo. Uwi ka ni Marie. Hindi umimik ang driver at patuloy lang ito sa pagmamaneho. Manong ano ba? Kinakabahan na ako sa'yo. Hindi ka lang dapat kabahan, Mary. Matakot ka na rin. Sagot nito. Napakunot ang kanyang noo. Nang Mary, hindi ako si Mary. Si Mariho ako. Aniya. Ngunit umalakhak lang ito. Mas lalong napakunot ang kanyang noo dahil hindi niya kilala ang lalaki. Lalo at nakasombrero ito na halos itinakip na sa buong muka. Hindi mo ako maloloko, babae ka. Magbabayad ka sa ginawa mong pagpapakulong sa amin ng anak ko. Namilog ang mga mata ni Marie sa takot. Alam niya kung sino ito. Ang dating alkalde na ipinakulong ng kanyang kambal, na ngayon ay siya nang nakaupong alkalde. Tiyak na nasa simbahan na rin ito at walang alam na nakatakas ang mag-amang salot sa kanilang lungsod. Ikaw pala yan, kagalang-galang na alkalde. Walang emosyon niyang saad. Tumawa ulit ito at itinigil sa gilid ng kalsada ang minamaneho nitong bridal car. Tingin mo talaga magtatagumpay ka sa balak mong masama laban sa aming angkan? Taas noong tanong ni Marie dito. Ikaw na ikaw nga yan. Napakatapang mo. Ngising wika nito. Walang duwag sa aming triplets at alam mo bang kahit isa lang sa amin ay kaya kang durugin? Mas lalo pa itong malakhak. Inignan siya nito ng matagal bago bumunot ang baril. Tignan natin kung hanggang saan niyang tapang niyo. Kung papaliparin itong baril na to, ang mga bungo niyo. Tila nahimok ang kapangyarihan ni Marie. Dahil sa kayabangan ng mayor. Mas umigting pa ang galit sa kanyang dibdib nang makita ang baril na nakatutok sa kanya. Pumikit siya at tinipon lahat ng enerhiya sa kanya. Pagkatapos ay binato iyon sa kaharap. Dahilan upang mabasag ang salamin ng kotse at umilapon sa gilid ng kalsada ang alkalde. Mabuti na lang at mukhang palabas ng lungsod ang kalsadang iyon na lubak-lubak pa. Maputik dahil galing sa maulang panahon. Nasaan ang pinagyayabang mo, Mayor? Tumilapon ba? Yan lang ba ang sandigan ng kasamaan mo? Kawawa ka naman. Bakit mo kasi binitawan? Paano mo ngayon mapapalipad ang aking bungo? Hayop kang babae ka. Magbabayad ka. Bulyaw nito.
Wala akong dapat bayaran sa iyo dahil sobra-sobrang atraso mo sa mga taong bayan. At lalong wala akong kasalanan sa iyo. Kaya kung mapatay man kita ngayon, marahil ay nakatakda sa kakamay ko, mapuputol iyang kademonyuhan mo. Baka kasi kapag pinatakas kita ay mas marami pang buhay ang maapektuhan at mawala. Litanya ni Mare. Demonyo ka! Demonyo ang inyong angkan! Galit na sigaw nito. Mas demonyo ka! Galit din na sigaw niya. Sabay ipon ang enerhiya sa kanyang kamay. Naging pormang ipo-ipo iyon. Palaki ng palaki. At nang maramdaman niyang kaya nitong atake ng alkalde, ay binato niya iyon dito. Dalhin sa gitna ng dagat iyan para ipakain sa pating. Utos siya sa ipo-ipo. Napasigaw ng malakas ang alkalde habang iniikot-ikot ng hangin sa taas ng papawirin. Alam niyang masyado na siyang nahuli sa oras para sa kanyang seremonyas. Samantalang hindi mapalagay sila Maria at Mary dahil isang oras nang nakalipas, ngunit hindi pa rin dumating si Mary. Nasaan na ba ang kambal niyo? Baka may masamang nangyari sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Criselda. Huwag ka na pong mag-alala, Mama. Mamayang konti lang, nariyan na yun. Wiga ni Mary. Napadaan si Manuel sa kanila, kaya tinawag niya ito. Manuel, nakita mo ba si Prinsesa Naida at Latika? Mary, umalis kanina. Mga 10 minuto siguro ang nakalipas na. Hindi ko nga lang alam kung saan ang tungo. Bigla na lang nawala ang dalawa eh. Biglang kinabahan si Mary pagkarinig nito. Kaya pala kanina pa parang may kakaiba siyang naramdaman. Akala niya dahil sa kasabikan lang na makita sa pangalawang pagkakataon ang isa pa niyang kambal na ikakasal sa taong minamahal nito. Ang kanyang inang si Criselda ay tila nakahalata na rin at nag-aalala na ito ng husto. Ngunit pinilit niyang maging kalmado. Alam niyang anumang kakaharapin ng kanyang kambal ay kakayanin ng mga ito. Ilang sandali pang lumipas nang makita niyang patakbong naglalakad si Marie. Suot ang trahe de boda nito. Kasama ang 2 tiyahin na sila Prinsesa Latika at Naida. Hindi naman ito hinihingal, kaya malamang ay sa malapit lang ito nag-umpisang magtatatakbo. Tuloy ang kasalan! Sigaw ng mga bisitang naroon nang makita ang bride na papalapit sa pintuan ng simbahan. Agad sinalubong ni Mary ang kambal. Pinag-alala mo kami ng gusto, Marie. Saan ka ba galing? Naaberya ba ang bridal car na sinakyan mo? Tanong niya. Hindi. Nakatakas si Mayor Dominador at inakalang ako ay ikaw. Mamaya na tayo mag-usap. Moment ko to. Saad ni Marie at pumesto na sa gitna ng pinto. Kanina pa naghihintay ang balisang si Diyos sa harap ng altar. Inakala nitong tinakbuhan ito ng bride. Naiyak ito nang magsimulang maglakad si Marie papalapit dito. Maging ang ibang bisitang naroon ay nadala na rin sa bride at sa groom na parehong naluha habang tinititigan ang isa't isa. Samantalang hindi mapalagay si Mary sa ibinilita ni Marie. Mas lalo pa siyang naging balisa. Panay ang tingin niya sa labas at baka naroon ang alkalde at ang mga tauhan nito at babalakin pa silang i-ambush. Hindi naman niya makausap si Marie ng masinsinan dahil nga kinakasalita. Ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka mapalagay? Tanong ni Agent Octaviano. Sabi kasi sa akin ni Marie, ay nakatakas si Mayor Dominador. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi ang bagay na iyon. Sagot niya sabay dungaw sa labas at sa buong paligid. Ganun ba? Tatawagan ko ang buong team para magbantay sa buong paligid. Tatawag na rin ako ng mga polis para siguradong ligtas at matatapos ng matagumpay ang kasalang ito. Wika ni Agent Octaviano. Sabay dukot ng Alcatel na Bayfair.
Ngunit hangga't walang may nakikitang pulisya at mga kasamahan ni Octaviano na nakapaligid, na hindi mapapanatag ang loob ni Mary. Hindi siya nag-aalala sa kanilang kaligtasan dahil kayang-kaya nilang idepensa ang sarili. Ngunit ang mga inosenteng bisita na naroon ang magiging kawawa kung sakali. Parang gusto na lamang niyang i-shortcut ang seremonyas para matapos agad. Mabuti na lang at wala pang 15 minutos ay may nakita na siyang ilang mga naka-uniforme sa labas. Unti-unting napanatag ang kanyang loob. Tsaka lang din siya nakapag-focus sa mga sinasabi ng pare. Natutuwa siyang nakikita ang kanyang kambal na masayang kinakasal sa matagal na nitong kasintahan. Nang mag-kiss the bride na, ay hiyawan ang lahat. Siya ring pagsipot ng kanilang amang si Sapiro na hindi nila inaasahang makakadalaw. Maging si Criselda ay naiyak nang makita ang asawa. Sapiro, ikaw ba talaga iyan? Naiiyak na tanong ni Criselda. Ako ito, asawa ko. Salamat naman at naghahabol pa ako. Si amang nagsabi sa akin na ikakasal ngayon si Marie, kaya heto na ako. Pasyensya na at nahuli ako ng dating. Hindi ko siya naihatid sa artal. Kung ganon, aalis ka rin agad? Emosyonal na tanong ni Criselda. Hindi na. Magkakasama na ulit tayo, mahal ko. At wala ng Rena at Dela ang makapanggulo sa atin. Dahil ibinauna siya sa kailalim-liliman ng lupa. Mas naging emosyonal pa si Criselda nang marinig iyon sa asawa. Hindi na nito inalam pa kung ano ang dahilan ng pagkakakulong ng Rena. Ang mahalaga ay kasama na nitong muli ang asawa. Nang sabihin ni Sapero sa lahat ang muling pananatili nito, ay sobrang saya ng lahat. Doble selebrasyon sa araw na iyon. Maraming mga pangyayari sa buhay nila. Nawala si Sapero. Kaya gusto nito makabawi man lang. Nang malaman nito ang tungkol kay Mary, ay magkahalong emosyon ang naramdaman nito. Ngunit ganun pa man ay sobrang ipinagmalaki ni Sapero ang kakaibang adhikain ng anak. Ipinagmamalaki ni Sapero ang 3 anak na napalaki nilang mag-asawa ng tama. Pareho ang adhikain ng 3 ang makatulong sa mga kabayan. Iba-iba man ang larangan ni pareho pa rin ang adhikain. Ang tulungan ng mga mahihirap. Mary, may balita na ba tungkol sa dating alkalde na nakatakas sa bilangguan? Tanong ni Sapero isang umaga habang nagkakape sila. Hindi ko pa alam, Papa. Hindi pa kami nagkaroon ng komunikasyon ni Marie. Nasa honeymoon pa iyon kaya pabayaan mo na natin. Sigurado ako may ginawa iyon kaya hindi na mahanap pa ang alkalde. Dahil kung buhay pa iyon, matagal nang magparamdam iyon. Malamang ay binomba na ng taong iyon ang ating mansyon. Litaan niya ni Mary. Huwag ka lang masyadong panatag, anak. Baka isang araw bigla na lang bubulaga sa opisina mo yon. Paalala ni Sapiro sa anak. Oo naman, Papa. Lagi akong handa. Ganoon. Handa ka na ring mag-asawang? Taas kilay na tanong ni Sapiro. Napatingala dito si Mary habang nakakunot ang noo. Napatingin lang ang ama at naghihintay sa kanyang magiging sagot. Papa naman, ba't naman umabot sa ganyang bagay ang tanong mo? Siyempre sa inyong 3, ikaw na lang ang hindi pa nag-aasawa. Kaya ano pa ba ang aasahan namin, hindi ba? Siyempre, ang maikasal ka rin. Papa, hindi pa muna. Kakakilala ko lang kay Octaviano. Ayokong pagsisihan sa huli at baka magaya na naman kay Dominic. Mukhang mabait naman si Octaviano. Hindi ko siya nakita ng kakaiba. At halatang seryoso siya sa iyo, anak. Hindi tayo sigurado dyan, Papa. Mukhang may trauma ka na nga sa pag-ibig mo, anak. Sige, kung ano ang magiging desisyon mo,
nasa likod mo lang kami ng mama mo. Nakangiting wika ni Sapiro. Natigil ang kanilang pag-uusap nang pumasok si Manuel na nakasuot na ng jacket na pang-rider at bit-bit ang dalawang helmet. Magandang umaga po, bossing. Magandang umaga po, ma'am. Bate ng binata. Paano yan, Papa? Aalis na kami. Paalam ni Mary. Kampante si Sapiro na kasama lagi ni Mary si Manuel dahil alam nito na kayang protektahan ng binata si Mary. O nga pala, Papa. Baka gagabihin ako mamaya. Pasabi na lang kay Mama. May lakad kami ni Octaviano mamaya. Paalam ni Mary sa ama. Anibersaryo ng kanilang relasyon. Balak ni Mary na yayain ang nobyo na kumain sa labas. Walang ideya si Octaviano sa kanyang plano. Sinabi lang niya dito na dapat wala itong lakad sa gabing iyon. Dahil may importante silang pupuntahan. Hindi niya alam kung naalala ba nito ang araw na iyon. Habang abala siya sa kanyang mga gawain, ay hindi niya namalayan pa ang pagdaan ng mga oras. Mary, gabi na, hindi pa tayo uuwi? Tanong ni Manuel matapos buksan nito ang pintuan ng kanyang opisina. Naku Manuel, mauna ka na. Hindi ko ba nasabi sa iyo na susunduin ako ni Octaviano mamaya? Mamaya? Mga anong oras? Kasi 9:00 na ng gabi. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at napatingin na sa kanyang rilong pambisig. Tsaka lang niya namalayan ang oras. Napakamot ng ulo si Manuel nang tinglain niya ito. Tila ba alanganin sa sasabihin. Tingin ko may biglang operasyon na naman ang kanyang grupo. Wika ni Manuel. Tingin ko din. Walang gana niyang sagot. Niligpit niya ang kanyang mga gamit para makauwi na rin. Matamlay siyang pumasok sa kanyang kwarto pagkarating. Naintindihan naman niya ang trabaho ng nobyo. Kaya nga lang ay hindi niya maiwasang masaktan. Dahil pagramdam niya ay walang halaga kay Octaviano ang kanilang relasyon. Sana man lang kasi ay nagmensahe ito. At binati siya sa kanilang unang anibersaryo. Kinabukasan ay maaga pa rin siyang pumasok sa opisina. Marami siyang tambak na gawain at naka-schedule sa araw na iyon. Ang isang site visit. Target niya na bago matapos ang kanyang termino ay mailipat lahat ng nasa squatters area sa malinis at tituladong lugar. Mary, pwede ka naman pong magpadala ng mga tauhan. Mahirap na kasi. Alam mo namang maraming humahabol sa iyo na masasama. Paalala ni Manuel. Alam ko naman Manuel at hindi ako natatakot sa kanila. Yung iba nga nasa paligid lang natin kunwari kasamahan. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kakayanin. Sa bagay, pero huwag kang pagsiguro dahil walang traidor na lumalaban paharap. Madalas titirahin ka pa talikod. Lalo akong nakahanda Manuel. Kaya salamat sa paalala. Tsaka andyan ka din para sa akin. Ikaw ang aking kanang kamay, kaya alam ko na ligtas ako. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Maprotektahan ka lang. Doble ingat tayo dahil maraming naghahangad sa posisyon mo. Salamat. Huli ka na. Yaya niya sa binata. Ngunit hindi pa man siya nakatayo nang biglang bumukas ang pinto. Si Octaviano na may dalang punpon ng bulaklak. Mukhang madedele ang isang bagay. Sige, usap mo na kayo ma'am. Mamaya na tayo alis. Abisuhan ko lang ang buong team na maganda na. Saad ni Manuel. At iniwanan na silang dalawa. Hindi siya umimik na tila ba nabuhay ang tampo na hindi naman niya dapat maramdaman. Sorry na mahal ko. Sinubukan kong maabutan ka pero wala. May biglang operasyon. At iyon ang paghuli sa puganting si dating Mayor Dominador. Paliwanag nito sabay lapit para suyuin siya.
Napaningala siya bigla dito. Buhay pa ang taong iyon? Gulat na sambit niya. Oo, buhay na buhay. Pero ngayon ay tiyak na hindi na siya makakalaya. At tiyak na mahatulan siya ng death penalty dahil sa dami ng paglabag sa batas na ginawa niya. Mabuti kung ganon. So, hindi ka na nagtatampo sa akin? Tanong nito, sabay halik sa kanyang noo. Konti lang. Hindi mo kaya ako binati kahit sa paper man lang? Gusto ko kasi sa personal kita babatiin. Happy anniversary, mahal ko. Paayag ka bang sumama sa akin ngayon? Kain lang tayo sa labas. Nako, Octaviano. Nasa duty pa ako. Mamayang gabi na. Hindi ko pwedeng talikuran ang obligasyon ko para lang sa pansariling kapakanan. Napangiti si Octaviano sa naging panindigan ni Mary. Ngayon ay napagtanto nito na sobrang mahal niya ang mamamayan at ang serbisyo nito. O bakit? Tanong ni Mary nang makita ang kakaibang ngiti sa mukha ng nobyo. Wala naman, sobrang hanga lang ako sa iyo, mahal ko. Hindi ako nagkamali na minahal kita dahil pareho tayong nasa taong bayan ng puso. Ngumiti lang si Mary dito. Bayan muna bago sarili. Iyon yata ang nababagay na sa liwagain para sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng mga araw ay maraming mga proyekto para sa bayan ang nagawa ni Mary. Kaya sobrang tuwa at sobrang suporta na rin ang ipinakita ng taong bayan para sa kanya. Kaya mas lalong ipinagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Ilang pabahay na ang kanyang naipagawa at naipamigay sa mga taong bayan. Kapagpatayo na rin siya ng mga pangunahing infrastruktura gaya ng ospital, pampublikong pamilihan at pampublikong paaralan. May mga nag-invest na rin mga dayuhan para magtayo ng negosyo, gaya ng resort, mall at mga hotel. Naging kilala ang bayan dahil sa bilis ng pag-unlad at iyon ay dahil sa pamumuno ni Mayor Mary. Si Maria at William ay nagkaroon na rin ng branch ng kanilang ospital sa ibang bayan. Ganon din ang law firm na pinamamahalaan ni Marie. Medyo malaki na ang anak ni Maria. Samantalang maliit pa lang kay Marie. Minsan na lang silang magkita na magkakambal dahil sa parehong abala sa kanilang buhay. Hanggang sa isang gabi. Sa wakas, nagkasabay din tayong lahat na maghapunan ngayon. Wika ni Sapero na may himig pagtatampo sa mga anak. Sa iisang mansyon lang sila, ngunit minsan ay hindi pa sila nagkikita-kita. At madalas ay may travel sina Maria at William. Si Marie naman ay madalas may overtime. Pasyensya na papa, babawi na lang kami sa iyo ngayong linggo. Nakakangising wika ni Marie. Buti na lang may kaarawan pang idinadaos. Dahil kung wala, tiyak kung kailan lang tayo magkikita-kita. Wika ni Sapero na nagtatampo pa rin. Huwag ka na kasi magtampo, papa. Ito naman kasi ang gusto mo, di ba? Ang pagsisilbahan ang mga taong bayan. Wika ni Mary. Ay, parang kasalanan ko pa ngayon. Hindi sa ganun, papa. Ang sinasabi ko lang ay may mga panahon talaga na sobrang abala kami. Lalo na ako. Dahil nga ang goal ko ay kaunlaran ng ating bayan. Paliwanag ulit ni Mary. Ayos naman iyan, anak. Pero balansin mo pa rin ang iyong oras. Huwag mo rin kalimutan ang iyong sarili. Baka hindi mo namalayan. Ituyot na pala iyang matris mo. Paano ako magkakaupo sa iyo? Ilang beses na bang nagpropose si Octaviano sa iyo na tilanggihan mo? Sige ka. Mamayan makahanap na pala iyon ng iba na mas bata sa iyo dahil sa kakatanggi mo. Lalahanin mo na tumatanda rin si Octaviano. Naghahangad din iyon ng pamilya lalo na ng anak. Natahimik si Mary sa sinabing iyon ng kanyang ama. Napaisip siya ng malalim. Napagtanto din niyang
madalang na lang kung makipagkita sa kanya si Octaviano. Halos hindi na nga ito nag-iiwan ng mensahe sa kanyang beber. O nga pala, sa susunod na linggo ang kasal ni Eric at Latika. Kailangang sama-sama tayong papunta sa ikalawang dimensyon. Paalala ni Sapiro sa mga anak. Talagang pinili ni Tio Eric na mamuhay sa mundo ng mga engkanto. Grabing pagmamahala. Paghanga ni Josh. Kung saan sana napunta ang kanilang usapan tungkol sa mga bagay-bagay. Habang nag-uusap silang buong pamilya, ay naisipan ni Mary na magmensahe kay Octaviano. Tila nakaramdam siya ng inis dahil minsan ay wala itong pakialam sa kanya. Ilang sandali ang lumipas nang biglang tumunog ang kanyang beber. Napangiti siya nang makitang galing iyon kay Octaviano. Abala ito sa mga sunod-sunod na pinapagawa ng kanilang leader. Napabuga na lamang siya ng hangin. Ngunit lagi niya itong inuunawa. Mahal din ito ang trabaho kagaya niya. Kaya ayos lang sa kanya basta para sa taong bayan. Kinabukasan ay may naisumiting proyekto sa kanya galing sa isang tagong baryo. Ni minsan ay hindi pa niya napuntahan ang bayan na ito, kaya naisipan niyang basahin ang proposal. Isang mahabang tulay ang sa loob ng proposal. Malaking pera ang kailangan kaya naintriga siyang puntahan ang lugar. Balak rin niyang ikutin ang baryong iyon. Nang makita pa niya kung ano pa ang pwedeng gawin para sa kaunlaran ng baryo. Mamere, medyo malayo-layo ang baryong gusto mong puntahan. Sigurado ka talaga na pupunta ka? Tanong ni Manuel. Oo nga, tara na ba? Pwede naman Mamere, para mas maaga tayong makarating doon. Isang oras ang kanilang biyahe patungo sa baryo Medalya. Pagkarating doon ay namanga si Mary sa magagandang tanawin ng baryo. Lubak-lubak nga lang ang daan ito. Ngunit naniniwala siyang pwede itong gawing tourist spot kapag napaganda. Pagdating nila sa mismong baryo ay mainit siyang sinalubong ng mga tao doon. Mga magagandang papuri ang kanyang narinig. Unti-unting dumarami at nagkakagulo ang mga ito. Wala siyang magawa kundi ang maglabas ng personal na pera para ipamigay sa mga ito. Mabuti na lang at may bitbit din siyang maraming pera na sapat sa lahat ng mga naroon. Ipinangako niya sa taong bayan na naroon na pagandahin niya ang nasabing lugar. Maging ang kalsada, pauunlad din niya ang baryong iyon. Nagpasalamat sa kanya ang mga ito. Uwi na sila ni Manuel nang mamataan niya ang isang pamilyar na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang maliit na bahay. Manuel, kilala mo ba ang motorsiklo na iyan? Tanong niya. Yun nga din ang sasabihin ko, ma'am. Kay Octaviano yan eh. Nang sabihin niya ni Manuel ay walang alinlangan niyang pinuntahan niyon. Agad siyang kumatok sa pintuan. Isang babae sa tansya niya na may 5 buwang buntis ang nagbukas sa kanya ng pinto. Anong kailangan nila? Tanong nito. Ngunit biglang nagulat nang makita siya. Sino yan, mahal? Tanong ni Octaviano na nakahubad pang itaas. Napapalapit sa kanila. Napadilat ang mga mata nito sa gulat nang makita siya. Mary? Sambit nito. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Mary sa mga sandaling iyon. Hindi na kailangan pang magpaliwanag nito dahil sobrang linaw ng lahat. Patakbo niyang tinungo ang motorsiklong kanilang sinasakyan. Nakasunod lang sa kanya si Manuel. Bilisan mo, Manuel. Utos niya dito. Agad namang pinatakbo ni Manuel palayo ang motorsiklo. Ma'am, baka po. Huwag ka nang magpaliwanag, Manuel. Alam ko na kaibigan mo si Octaviano. Kaya malamang alam mo rin na matagal na akong niloloko ng taong iyon. Aba hindi, ma'am. Kaibigan ko siya pero
Wala akong alam sa personalidad na buhay niya. Sa pagkakaalam ko, ay ikaw lang ang nobyo niya. Hindi ka naman siguro bulag, Manuel. Nakita mo yon. May asawa siya at buntis. Aniya at pilit nilalakasan ng loob. Ayaw niyang makita ang iba na umiiyak siya. Pagkarating ng mansyon ay binasa niya sa kanyang beber ang mga mensaheng naroon. Si Octaviano at maraming mensahe na galing dito. Ngunit hindi niya iyon pinagkaksihang basahin. Hindi muna siya pupunta sa munisipyo dahil masakit ang kanyang loob. Ang gusto lang niya ay magkulong sa kanyang kwarto. Ngunit wala pang 2 minuto nang siya'y nagpapahinga sa kanyang kwarto nang may biglang kumatok. Papa, bakit? Tanong niya na makita sa harap ng pintuan ng ama. Nasa terasa si Octaviano. Kausapin mo at mukhang magulo ang isipan. Papa, bakit mo pinapasok? Pag-usapan mo ang inyong hindi pagkakaunawaan. Mukhang may mali sa pagkakaintindi mo. Nababasa ko na ang mga nangyayari. Wika ni Sapiro. Papa naman, kaya mo din bang basahin ang utak ng tao? Hindi alam mo na ang ginawa niya. Nasasaktan siya at gustong maiyak, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Muli ang pagkakaintindi mo. Kausapin mo kasi yung tao. Wala siyang magawa kundi puntahan ito. Nakasimangot siya at gustong hambalusin ng bolang apoy ang nobyo. Ngunit kailangan niyang magbigil. Kailangan pa rin niyang maging professional sa harap nito. Ipinaliwanag nito na mali ang kanyang pagkaintindi dahil kapatid ni Octaviano ang dalaga. At kaya siya naroon para maghatid ng sustento. Patay na ang asawa nito na isa ring detective, gaya ni Octaviano. Kasama mismo nito sa trabaho. Kaya ang binata nang umako ng responsibilidad dahil naawa ito sa kapatid. Nagulat pa siya nang hilingin nito na magpakasal na sila. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya tatanggi dahil gaya ng sinabi ng kanyang ama, ay hindi na sila bumabata. May mga anak na ang mga kambal niya, ngunit siya hindi pa rin nag-aasawa. Hanggang sa maikasal na sila. Matapos ang kanilang kasal, ay nag-leave muna siya sa trabaho ng 2 buwan. Pinaubaya niya sa kanyang bise ang lahat ng responsibilidad. Nagawa niya ang para sa taong bayan. Ngayon ay bibigyan na naman niya ng oras ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kasal ay lumipad silang 2 patungo sa ibang bansa. Pupunta sila ng Ukraine, di joke lang. Kailangan mo nila lang bigyang pansin ang bawat isa at upang mapatibay pa nila ang kanilang relasyon at tiwala na rin sa isa't isa. At hanggang dito na lang po ang kwento nila sa Sapiro. Hindi ko na po ito susundan. Huwag po kayong mag-alala dahil may panibago ulit tayo. Gagawa tayo para lalo tayong ma-in-love sa kape. Maraming pong salamat ulit at sana'y gagaan ang buhay niyo sa pagpasok ng 2025. Wakas.